At ito pong ating pangunahing mga balita. Ito na ha. Posible na hong dagdagan pa o madagdagan ang impeachment complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, sa susunod na linggo pa raw ipapadala sa opisina ng House Speaker ang dalawang impeachment complaint laban nga kay VP Sara. Dahil nga daw po may mga mambabatas daw na nag-abiso po sa kanya na may balak din daw hong mag-endorso ng ikatlong impeachment complaint laban sa bise. Tumanggiho muna si Velasco na kumpirmahin kung galing sa mayorya ng Kamara ang susunod na reklamo. Pero target daw ho na mai-endorso sa Justice Committee ang lahat ng complaints bago ang Christmas break ngayong December 18. Pinabubusisi naman ng Kamara sa Philippine Statistics Authority o PSA ang lahat ng mga pangalan ng nakapirma sa higit 4,000 acknowledgement receipt ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, mas tumindi ang kanilang agam-agam sa otentisidad ng mga resibo dahil lumabas sa naunang pagsusuri na wala talagang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin sa records ng PSA. Posible daw na dinoktor ang mga resibo kaya gusto nilang maberipika ang lahat ng nakapirma sa resibo. Kung mapatunayan ang mga alegasyon, una nang sinabi ng mga mambabata sa posibleng makasuhan si Vice President Sara at ang mga sangkot sa paglustay ng pondo. Inaprubahan po naman ng Timor-Leste ang ikalawang extradition request laban kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon po sa Department of Justice, pauuwiin na si Teves sa bansa para harapin ang mga kasong murder na isinampa laban sa kanya. Ito nga po'y kaugnay pa rin sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 8 iba pa noong pong March ng 2023. Matatandaan pong Marso noong nagdaang taon nang maaresto po ng Interpol si Teves sa Timor-Leste. Nagpasalamat naman ang DOJ sa Timor-Leste dahil sa pinagbigyan nito ang hinihiling na extradition. Alam na raw po ito ng asawa ni dating Governor Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo pero hindi pa siya nagbibigay ng anumang komento. Tukoy na raw ng Department of Justice o DOJ ang recruitment agency na sangkot sa trafficking ng mga Pinay na naging surrogate mother sa Cambodia. Nagugat ang investigasyon ng DOJ matapos mahuli at hatulan ng 2 taong pagkakakulong ang 13 Pinay surrogate mother sa Cambodia. 4 na taon ang orihinal na hatol sa mga Pinay dahil sa kasong cross-border human trafficking pero napababa ito. Sa ngayon, isa na ang nanganak sa mga Pinay habang buntis pa rin ang iba pa. Ayon sa DOJ, nagsimula na ang kanilang case build-up sa tulong naman ng mga testimonya ng ilang testigo. Samantala po naman, ipinadeport na po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission pabalik po ng China ang halos 100 at 90 Chinese Pogo workers. Karamihan sa kanila ay nahuli sa mga illegal na Pogo hub sa Lapu-Lapu City, Cebu, Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga. Problemado naman ang ilang Pinay na naanakan ng mga Chinese. Pero nakahanda raw po ang PAOCC na sila'y tulungan. Aminado rin po ang PAOK na malaki ang ginagasta nila sa pagpapakain lamang ng mga nahuhuling mga dayuhang manggagawa sa Pogo. Halos 35 million daw piso ang nauubos kada buwan para po pakainin ang mga dayuhan na ito. Sa ngayon po'y abala pa rin ang PAOK sa pagtugis sa mga ilang pang guerrilla operators ng mga maliliit na Pogo.